Good evening mga ka-midnight. Panibagong yugto po tayo sa ating aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlin lang na antingero. Sa atin pong nagdaang kabanata ay nagawa ng maikulong sila Zen sa loob ng 4 krono ikarsel. Kaya nga lang, sa hindi inaasahang pagkakataon dahil na rin sa kagagawan nitong si Kulas, maging ang may likha ng pagkakakulong nila na si Baltazar ay nagawa niyang mahatak patungo sa loob. At sa gitna ng prosesong ito, habang sila ay nakukulong, nagawang kunin ni Kulas o agawin ang 4 krono ikarsel mula kay Baltazar, dahilan upang mawala sa kanya ang karapatan sa relikang ito. Mabuti na lamang, bago pang maganap ang kanilang pagkakahigop, nagawa ni Zen ang matiyak na mailigtas ang halos kalahati sa kanilang pangkat, kung saan naman iilan lamang ang nakasama sa kanya. Subalit dahil doon, kinakaharap nila ang panibagong hamon sa kanilang paglalakbay. At sa parehong pagkakataon, nagawa na ring magkrus ng landas ng pangkat ng kapulisang pinamumunuan nitong si Chief Babalong at ng itim na bruha na si Filomena, na sa kasalukuyan nga ay nanunuluyan sa tindahan ni Aling Helen. Mga ka-midnight, muli niyo po akong samahan na tapusin ang istoryang ito. At huwag pong kaligtaan ang pag-iiwan ng like at komento sa ating channel. Maraming salamat. Umpisahan na natin ang ating istorya. Tila yata sa pakiwari ko ay mapayapa pa ang ating kapaligiran sa ngayon. Tila nag-iipon pa ng puwersa ang kung sino man ang magbabalak na magtungo dito sa isla. Sa teknikal na aspeto, kung titingnan natin, teritoryo natin ang islang ito sapagkat ito ang kasama nating pumasok sa 4 krono. Sa makatuwid, may iba't ibang teritoryo sa loob ng bilangguang ito at ang nasa sakop ng isla ng Belcora ay ating teritoryo at pag-aari. Ibig sabihin lamang nito, may kung ano at kung saan sa lugar na ito sa isla na maaari nating tawaging base, kampo, kung saan naman maaari nating magawang malaman kung may mga papasok at magtatangkang sugurin tayo. Wow! Anong ibig mong sabihin, Ninang? Meron tayo ditong sariling kampo? Well, that's really fantastic. Kaya lang, Ninang, bakit parang napakaraming mo naman yatang nalalaman tungkol dito? Sabihin mo nga, nanggaling ka na ba dito sa loob? Oo nga naman, Nenang. Bakit parang alam na alam mo ang mga bagay-bagay at saka ang mga batas at patikaran sa loob ng kulungan? Umamin ka nga sa amin, Nenang. Kami ay nagdododo sa'yo, ha? Mukha yatang trabaho ito ni Detective Kulas. At sa tingin ko, alam ko na ang kasagutan. I-share mo naman yan sa akin pa rin, Kulas. Sinusarili mo naman. Ano ba kasing natuklasan mo dyan sa isip mo? Hindi ba? Nanggaling na yan si Ninang dito sa loob. Ang ibig sabihin yan, ex-corn beef siya. Sabi na nga ba asan yung tattoo mo, Ninang? Umamin ka na, isa kang ex-corn beef. Oh my, kaya pala parang astig ang dating ni Nenang nung una pa lang siyang makita. Nenang, hindi mo namang sinabi, ex-corn beef ka pala. Mga loko, anong ex-convict ang pinagsasabi nyo dyan? Ex-convict yun at unang-una na, hindi akong nanggaling dito. Mahilig lang talaga akong aralin ang maraming bagay at magbasa ng maraming libro. Sabihin nyo nang marami akong nalalaman at matalino ako pero hindi ako ex-convict. Pareho lang yan, Ninang. Hindi mo naman kasi agad sinabi. Tsaka, Ninang, ano pa bang dapat nating malaman? Kung replika lang to nung isla, ibig sabihin ba nun, walang mga karne dito? Hindi tayo makakahuli ng mga baboy? Uy, Goliath, wala ba tayong makakain dito? Wala ka bang naaamoy? Lakad lang kayo.
balik tayo bahay ko. Saka mo naisip ano kain. Umaga dito. Kaya naman, kailangang matulog niyang si Goliath. Iyon ang kanilang gawi, kung tama ang aking pagkakaalala. Kaya naman kung mapapansin nyo, parang nagmamadali siya. At para bagang nanghihina. Iyon ay dahil sa nawawala ang lakas ng mga kagaya niya kapag tirik ang sikat ng araw. Ibig sabihin parang aswang lang din siya, nalolobat sa umaga. Ay nako, hindi palang maasahan tong si Paring Goliath. O siya. Sige na, umuwi na muna tayo sa bahay mo, Paring Goliath. Para naman makapagpahinga tayo at medyo the burning of the sun is very hitting me. Paring Kulas, what is the meaning of that? Hindi kong naintindihan. Ibig sabihin nun, naiinitan ako. Ay nako, Jimeno. Mabuti na lamang at nagawa nating mapasakay ang ilan sa mga kasamahan natin. Lalong-lalo na, mabuti na lamang at karamihan sa mga kababaihan ay naroroong kasama na ng Senyor Ibarra. Mas magiging ligtas sila sa labas ng 4 Krono. Pero, Sir Ed, gaano bang kalakas ang kailangan natin upang mabuksan ang 4 Krono? Anong kailangan natin gawin upang mabuksan ang susi? Mabuti at naitanong mo yan, Fred. Kagaya ng sinabi ko, kailangan ng sapat na enerhiya upang persahing buksan yang 4 Krono na hawak-hawak ni Kulas. At Kulas, wag na wag mong maiwawala yan, ha? Kailangan na mapasukan yan ng mas higit o doble sa enerhiyang ikinarga dyan upang buksan yan. Kaya naman, kailangan nating magpalakas. Si Baltasar ay maaaring huwad at hindi totoong orakulo. Subalit ang mga kasamahan niya na nagawa niyang linlangin ay mga tunay na orakulo. Sa makatuwid, ang kanilang antas ng mana ay mataas at maaaring nagtatangan sila ng mga ikatlong antas ng paggising ng mutya. Kaya naman, ganoong uri ng antas ng kapangyarihan ng kakailanganin ng bawat isa sa atin upang mabuksan ito. Hindi ba pwedeng subukan na lang ni Paring Zen o kaya ni Paring Fred? Matataas naman ang uri ng kanilang mga mana. Malay nyo, isa lang sa kanila, sobra-sobra na. Sa tingin mo ba, kung ganyan ang kalakaran may mga matitira pa at mananatiling nakakulong dito sa 4 Krono? Hindi. Dahil kahit ng anong lakas nitong si Zen, kung walang pagkakaisa sa magkakasabay na pumasok sa bilangguang ito, hindi mabubuksan ang pintuan. Sa makatuwid, kung si Zen o si Fred lamang ang mataas ang antas ng mana, maaaring pumalya at maaaring may mapahamak pa sa atin at maipit sa pagitan ng mga dimensyon. Kaya naman kailangan na mapantayan nating lahat ang pinakamababang kayang gawin nitong si Zen at Fred na sapat upang buksan ang 4 Krono Ikarsel. Ibig sabihin nito, hindi sila Zen at Fred ang pangunahing kailangang magpalakas, kundi tayo, Kulas. Well. Huwag niyo akong isasama dyan. Dahil ako, itinatago ko lang ang aking lakas dahil sa pagiging humble ko. Pero ang totoo niyan, hindi namang nalalayo ang kapangyarihan ko sa kapangyarihan niyang si Paring Fred at Zen eh. Gusto mo subukan natin? Teka nga, bubuksan ko to. Ay, teka lang. Kakasabi ko lang huwag mong pakikialaman yan ang hindi pa tayong handa. Nako po. Ito naman, hindi ka nang mabiro. Tingin mo naman, bubuksan ko talaga to. Dapat hindi ka masyadong nagkakape, Sir Ed. Masyado kang nervyosin eh. Paano ka naging parang normal expert kung matatakotin ka masyado? Abay, nag-iingat lang ako at ayokong nagtagumpay nga akong maglakbay mula sa panahon ni Haring Zed tapos mamamatay lang ako dahil sa katinang kamay mo. Magkati pa lang, kamay mo pa rin, Kulas. Maraming germs. Iyak, ew. Anong problema, iho? Zen, bakit hindi tayo magtutuloy? Bakit tayo huminto dito? Goliath, tumigil ka muna. Hindi natin kailangang magtuloy dyan. Hindi tayo maaaring magtuloy dyan. Sumunod ka sa akin. Dito tayo. Mapapahama ka lamang kung itutuloy mo yan.
Sa pagbababala nitong si Zen, sumunod naman itong si Goliath. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit pinipigilan siya nitong si Zen na bumalik sa kanyang tahanan, sumunod na lamang siya sa kanyang bagong kaibigan. Naroroong lumihis sila at imbis nang umakyat sa kabundukan, sa may kuweba kung saan naroroong nakatira si Goliath, nakatago sa maraming matataas na kapunuan. Naroroong dumaan sila pababa sa may ilog, kung saan naman matatagpuan ang isang napakataas na talon. Ang tubig na rumaragas sa dito ay kayang dumurog ng katawan ng tao. Pero dito silang nagtungo. At sa pagkakataong iyon, kakailanganin nila ng tulong ng dambuhala. Goliath, maaari bang tulungan mo kami? Kailangan mong mapigilan ang agos ng alon na yan. Sa likod niyan ay maaari tayong tumuloy. Diyan ang perpektong lugar upang manatili tayo. Ako bahala. Goliath malakas. Goliath malaki. Kaya ko pigil. Tubig dyan sa talon. Tabi kayo. Ako bahala. At doon ay inipon nitong si Goliath ang kanyang kapangyarihan at lakas. Makikitang mas lalo siyang lumaki kumpara sa kung ano ang normal niyang itsura. Doon ay binuhat niya ang napakalaking tipak ng bato na naroroon sa tabi lamang ng talon. Matapos iyon, itinapat niya ito sa tubig na bumabagsak mula sa itaas ng kabundukan. Makikita ang labis na lakas ng puwersa na kahit na sa laki ng kanyang katawan, makikita pa rin nahihirapan ito at parabang napapaluhod. Ito ay dahil sa napakabigat ng tubig na bumabagsak mula dito. Pero nagawa itong tagalan nitong si Goliath. At doon ay nalantad sa kanilang lahat ang napakalaking lagusan, isang daanan o parabang kuweba na nasa likod ng talon. Napaka-elegante kung tingnan. Parabang sadyang ginawa. Parabang gawa ng mga kamay ng isang nilalang. Agad silang nagsipasukan dito. Matapos lamang iyon, marahang ibinagsak nitong si Goliath ang bato sa kung saan itong naroroon bago niya itong damputin. Doon ay mabilis na rumagasang muli ang tubig. At sa loob, makikita ang malakristal na sahig at mga dingding ng kuweba. Mapayapa, tahimik. At sa unahan lamang makikita ang kakaibang liwanag na parabang nagmumula sa araw. Liban pa dito ay ang lagaslas ng tubig na parabang nagmumula sa isang ilog, maging ang huni ng mga ibon at iba pang hayop. Ganoon na lamang ang pagkamangha nilang lahat dahil sa parabang isang tarangkahan ang kanilang dinaanan patungo sa isang paraiso. Paraiso na maging si Goliath ay hindi itong nalalaman. Wow! Hanip to ah! Ang ganda! Alam mo, parang nangyari na to eh. Parang napunta na tayo sa ganitong itsura ng lugar dati, di ba? Oo nga pa rin, Kulas, pero ang kaibahan nga lang, tingnan mo. Ayun oh, where is the sun? Ba't ang lapit-lapit dito ng araw? Hindi yan araw. Isa yang orichalcum na nagsisilbing liwanag at enerhiya ng lugar na ito. Nakamamangha kung iisipin, isa itong paraiso na hindi mo nang gugustuhin pa ang lumabas. Marahil ito ang tinutukoy ni Ninang. Ang sentro ng isla, ang base, ang kampo na maaari nating gamitin upang maprotektahan ang ating sarili at mahanda sa mga maaaring sumugod sa ating teritoryo. Pero Zen, ano bang bumabagabag sa'yo? Pakiwari ko ay may inaalala ka pa. Alam naman naming lahat na udyok ito ng tinig na nasa isipan mo. Alam kong tinulungan niya tayo upang makaligtas, pero ano bang iniisip mo? Bakit parang hindi kang kumbinsido? Bakit parang pakiramdam ko may mga alalahanin ka pa? Meron ba kaming dapat malaman? Hindi naman masyadong seryosong bagay. Kaya lang, parang hindi tama ito. Parang pakiramdam ko nandaraya tayo. Alam niyo yun, parang hindi patas yung ginagawa natin. Merong tinig na gumagabay sa atin upang magawang makaligtas sa mga kapahamakan. May tinig na gumagabay sa atin upang piliin ang tamang landas. At may tinig na nagbibigay ng babala sa lahat ng maaaring ikapahamak natin.
Hindi nyo bang naisip? Parang masyadong pabor naman sa atin ang mundong ito. At parang nandaraya ako sa pakiramdam ko. Hindi akong komportable. Alam mo iho, hindi pandaraya ang tawag dyan, bagkus. Yan ay tinatawag na biyaya. Regalo ng kalikasan, kaloob ng bathala. At hindi ko masabi kung bakit pinapaboran ka ng ganito ng mga kataas-taasan. Ngunit alam mo bang bibihira ito? At sa tanang buhay ko, sa dami ng aking nabasa at nasaliksik, wala akong alam o kilala kahit pang ng mga nakaraang sibilisasyon na may kakayahan kagaya mo na kumakausap sa tinig ng sandaigdigan. Ngayon, pwede ka nang sumulat ng bagong aklat, Ninang. At siguraduhin mong maisusulat mo ako doon, ha? Si Kulas, ang pinakagwapong pantas, kasamahan, best friend ng may kakayahan makipag-usap sa tinig ng sandaigdigan. O, di ba? Ganun ang magandang intro. Sigurado ako bibenta yung libro mo. Ano sa tingin nyo? Ano paring Jimeno? Kailangan maisama tayo sa kasaysayan ng mundong ito. Sakali man na lumipas ng panahon at mawala na tayo sa art, at least maiiwan yung mga magagandang ginawa natin sa daigdig na to. Mukhang magkakaproblema dyan sa'yo si Ninang, Kulas. What? Bakit naman magkakaproblema sa akin si Ninang? Ang dali-daling isulat nun. Paano? Sabi mo mga mabubuting gawa ni Kulas? Paring Kulas naman. Bibigyan mo pa ng sakit ng ulo si Ninang sa pag-iisip kung meron ka bang nagawang kabotehan. Joke. Loko ka paring Jimeno, ah. Bibibing, alam mo ba to si paring Jimeno? Paring Kulas, remember yung lunch natin. You're so evil. Ginagamit mo yan sa akin para mapigilan ako sa pagsasalita. Anong klaseng kaibigan ka paring Jimeno? Kala mo ba? Tatablan pa ako niyan? Dagdagan mo pa ng isa, ha? Zen, saan ba tayong kailangang magtayo dito ng magiging kampo natin? Asahan nyo na. Matatagalan tayo sa lugar na ito. Hindi basta-basta ang ating pagdaraanan. Kailangang agad-agad ay maitaas namin ang aming enerhiya, kapangyarihan at kakayahan upang magawang pantayan ang level ng inyong mga mana. Maaari kong mabasa ang pwersa na dumadaloy sa iyo, Zen at Fred. Dito, magiging basihan natin ito sa kung papaano at kung ano ang kailangan naming pagsubok at pagsasanay upang magawang pantayan ito. Kaya galingan nyo, Sir Ed, ha? Kailangang mapantayan nyo yung kagalingan namin at pwersa ng mana. Pero wag kayong mag-alala. I'm rooting on nyo. Gagaling din kayo. Lalakas kayo. At huwag kang magpapalibre, Kulas, dahil nababasa ko ang iyong puwersa. Bagamat oo at malakas ka at halos kasunuran ng puwersa nitong sila Fred, ngunit 3 baitang pa ang iyong pagitan mula sa kanila. Kailangan mong magsanay, iho. What? Ganon kalayo? Aba. Mukhang bias ka sa ginagawa mo, ah. Mukhang may kinakampihan ka. May pinapanigan ka, Sir Ed. Basahin mo nga ulit. Teka lang, ha? Hindi ganyan, Kulas. Dahil nasukat ko ng iyong enerhiya noong nasa anyo ka ng gintong diablo. Kaya naman, useless ang ginagawa mong pag-ire. Baka may sumama pa at lumabas dyan, kaya mag-iingat ka. Mukha nga. Pasensya na, ang anak ko kailangan ko pang gumanon-ganon eh. Kung gayon, kailangan ko pa palang lumakas ng lalo. Aba, paano na lang kapag lumakas pa ako? Baka naman pagkaguluhan ako ng napakaraming kababaihan ito. Baka hindi nang matahimik ang aking buhay. Magagaya na ako kay paring Zen. Ayoko pa naman ng masyado akong nasa spotlight. Hay, pero kung yan ang kailangan para mailigtas ko kayong lahat, gagawin ko. Wow! Akala mo naman nakasalalay sa iyo ang aming mga buhay, Kulas. Tandaan mo, teamwork ito. Kaya naman,
sama-sama tayo sa pagsisikap at walang bayani dito. Well, sa bagay. May tama ka dyan, Ninang. Sabi nga nila sa mga kasabihang naririnig ko, teamwork makes me tired. Kaya naman, pwede bang hinay-hinay muna? Oo nga, Ninang, naniniwala din ako sa kasabihang yon. Teamwork makes my teammate work harder. Ganun ang magandang kasabihan, paring Kulas, kung ayaw mong mapagod. Ilang oras pa ng kanilang paglalakad ay sinapit nila ang gitnang bahagi ng lugar na iyon, kung saan naman napakalawak ng sakop ng lilim ng isang napakalaking puno. Tila bang 100,000 taon na hanggang sa 1,000,000 taon ang tanda nito dahil sa labis na lapad nito na kung susumahin, kung susukatin, halos nasa 300 metro ang lapad nito mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo. Mas malaki pa sa mga gusaling nakikita sa mga lungsod at kabayanan. Maliban pa doon, napakataas nito, napakalaki ng mga sanga at napakayabong ng mga dahon nito na nagiging sanhi ng tila bang pagdilim ng lilim sa ilalim nito. Pero ayon kay Zen, dito siyang itinuro ng tinig na nasa kanyang isipan, ang tinatawag nilang tinig ng sandaigdigan. Agad na kumilos itong si Goliath upang manguha ng mga kakahuyan, mga magagamit upang lumikha sila ng pansamantalang masisilungan o tirahan. Ang mga kahoy dito ay hindi basta-basta dahil nga sa labis na tibay nito at kapal, na ang ordinaryong patalim, palakol o pamutol ng puno lamang ay hinding tatalab. Mabuti na lamang may kakayahan itong si Goliath, katangian na kayang gumawa ng pinsala sa mga malalaking bagay na kagaya ng punong ito at ng mga sangang bumagsak. Doon ay walang hirap niyang hiniwa ang mga ito upang agad na makagawa ng mga kailangan nilang retaso sa paglikha ng kanilang masisilungan. Mapayapa at tunay na paraiso ang kanilang kinaroroonan, pero sa labas nito, labis na ang tila bang halo-halong puwersa at presensya na nagpapaikot-ikot. Sinusuyod mula sa himpapawid ang buong isla at naghahanap ng mga posibleng magiging biktima. Ito ang mga bilanggo ng 4 krono, nagmula sa iba't ibang teritoryo dahil sa kuryosidad upang malaman kung anong uri ng mga nilalang ang bagong dating sa loob ng bilangguan. Naroroong kanya-kanya sila sa paggalugad. Mabaya pa ang lugar na ito. Ano kayang posibleng kaganapan at bakit napunta ito sa loob ng 4 krono? Wala akong mamataan na mga kakatuwang nilalang. Walang kakaiba. Walang malalakas. Imahinasyon lamang ba natin ang naramdaman nating bugso ng presensya dito? Hindi kong alam. Natitiyak kong puwersa ng mga may karunungan ang naramdaman ko kanina. Maaaring may lugar sa islang ito kung saan silang nagkukubli. Sigurado ako na may nalalaman sila sa kung saan silang naroroon ngayon. Kaya naman, mas minabuti nila ang magtago. Malawak ang islang ito at maaaring nasa kailaliman sila nagkukubli at nag-aantay ng tamang pagkakataon. Huwag kayong magmadali. Mahaba pa ang panahon. Pasasaan ba? At makikita natin sila. Ang islang ito ay tila bang kumakatawan sa isang higanting nilalang. Kung hindi pa ako nagkakamali, isang titan. Nagmula sa isang titan ang islang nakikita natin. Sa madaling sabi, maaaring may nakapaloob ditong mga kakaibang uri ng nilalang. Kagaya na lamang ng ano? Anong uri ba ng nilalang ang tinutukoy mo, tanda? Noon pa man, sinasabing ang kamatayan ng isang titan ay nag-iiwan ng bakas ng kapangyarihan nito. At sa kalaunan, ito ay nagkakaroon ng panibagong anyo.
hindi tuluyang namamatay ang puso ng isang Titan. Sa halip, ito ay nagiging mga mineral, kristal, at mga enerhiyang pumapaikot sa kung anuman ang anyo na magiging ng kanilang mga labi. Maaaring kabundukan, mga bulkan, maaaring lawa, at sa pagkakataong ito, ang islang yan. At kung hindi akong nagkakamali, sa forma nito at kulay ng lupa, maaaring orichalcum ang naririyan. Kung may orichalcum, may mga nilalang na kumukonsumo nito. At kung meron noon, malamang sa malamang, may mga nilalang ng dimensional na partisyon ng naririto. Ang ibig mo bang sabihin, may posibilidad na naririto ang isang Volture? Hindi ko sinasabing oo, ngunit posible. Lalong-lalo na kung magagawa nating makakita ng bakas ng isang Falkor, dahil ang Falkor ay isa sa mga pagkain ng Volture. Kaya naman, sa oras na makakita kayo ng bakas na tila bang serpiente na may mga paa at kuko, kung makakita kayo ng mga butas na tila bang tinunaw ng baga, kung makakita kayo ng mga kristal na nagkukulay lila, may Falkor sa kapaligiran, at kapag naririyan sila, naririto din ang Volture. Tanda, ayaw ko namang mangimasok sa usapan nyo at parang napakaseryoso yung dalawa, pero ano bang Volture na yan at anong magiging pakinabang natin? Pasensya na kayo pero sa ating lahat naman na naririto, ako ang pinakabata. Wala akong ideya sa mga pinag-uusapan nyo. Ang Volture ay kilalang tagalamon ng oras at panahon. Kilala sila bilang mga halimaw ng kawalan sa pagitan ng mga dimensyon. Mga parasitiko na kayang magpalipat-lipat ng daigdig at dimensyonal na harang at lamunin ang buhay mula dito. Sa makatuwid, kung magagawa nating tama ang proseso at magagamit ang Volture, maaari tayong lumikha ng butas mula sa bilangguang ito patungo sa tunay na mundo. Ngayon naiintindihan ko na. Ibig sabihin, hulog ng langit sa atin ang islang ito. Hindi kaya ang Volture ang ikinulong dito ng kung sino man ang nagpadala ng islang ito dito? Maaari kayang dahil gusto nilang maiwasan ang pagkawasak ng kasalukuyang daigdig, kaya naman napili nilang ikulong dito ang Volture para hindi na ito makapaghasik pa ng kadiliman sa kanilang mundo? Maaring ganyan na nga ang kasalukuyang sitwasyon ng daigdig sa labas. Siguro, may isang mataas ang toyo ng kokote na ginawang gisingin ang Volture sa islang ito. Kaya naman wala silang nagawa kundi ang gamitin ang 4 krono upang ikulong ang buong isla at upang ikulong ang Volture. Naaamoy niyo ba? Mukha yatang ito na ang ating tsansa upang makalabas sa bilangguan na matagal na nating pinananatilihan. Huwag kayong masyadong umasa, tanda. Dahil hindi sa inyo ang islang ito. Bago niyong isipin kung paanong mahahanap ang Volture, hindi ba dapat isipin niyo muna kung may karapatan kayo upang tumapak sa lupang ito? Garmon, ikaw na naman. Anong pakialam namin sa mga sinasabi mo? Pareho lang tayo. Parehong umaasang makaalis sa kulungang ito. Kaya naman, manahimik at huwag kang manghimasok. Isa itong karera. Mauna ang dapat mauna. Isa pa. Sa tingin mo ba, magagawa mo kaming pasunurin
Mangarap ka. Hindi ko kayong magagawang pasunurin at alam ko yon. Subalit alam ko din na kaya kong ipakalat sa buong bilangguang ito sa lahat ng teritoryo ang tungkol sa Volture. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan nyo. Paalam sa inyo, magkita-kita na lang tayong muli at tingnan natin kung sino ang mananalo sa lahat ng teritoryong naririto. At doon ay muling naglaho ang tila bang aparisyon na si Garmon. Ito ay nagmula sa ibang teritoryo, kalaban ng teritoryo ng grupong naunang dumating doon. Ang intensyon nito ay hindi upang tumulong, hindi upang makipaglaban, bagkus intensyon nito ang lumika ng kaguluhan at paglalaban-laban sa pagitan ng lahat ng mga teritoryo. Dahil si Garmon ay isang nilalang na parabang inari na bilang kanyang kaharian ang buong bilangguan. Hindi na itong nangarap pa na lumabas sa kinaroroonan niya. Kontento na ito sa kung ano ang nagagawa niya sa loob ng 4 Krono Ikarsel, ang paglamon ng mga mahihina, ang pagpaslang sa mga talunan at walang kakayahang lumaban. At sa pagkakataong iyon, kung magaganap ang paglalaban sa pagitan ng mga teritoryo, nakatitiyak siya, marami na naman ang kanyang mapapakinabangang bangkay na makakain at magiging kalakasan. Wala na tayong magagawa pa. Nakita na tayo ni Garmon. Anumang sandali, maikakalat na sa lahat ng mga teritoryo ang tungkol sa Volture. At alam naman natin, lahat tayo ay gustong maunang makalabas. Lahat tayo ibig na magawang makabalik sa tunay na mundo. Kung tama ang kalkulasyon ko, ang lakas na tinataglay natin dito ay walang kayang pumantay sa tunay na daigdig dahil ang panahong pinanatili natin dito ay napakahaba na. Habang ang ating mga katawan ay hindi tumatanda at napepreserba na rin dahil sa epekto ng 4 Krono. Sa madaling sabi, maaaring milyong taon na nga ang ating itinagal at inilagi dito. Ngunit, ang kalakasan natin ay labis-labis na ang layo sa posibleng makamtan ng mga nilalang sa labas sa buong buhay nila. Ibig sabihin lamang nito, hindi magiging mahirap sa atin ang mabuhay sa labas. At ibig sabihin lamang nito, tayo ang katatakutan ng mga nilikha ng tunay na daigdig. Marahil ay wala na doon ang mga nilalang na nagawa tayong maikulong sa loob ng karsel. Subalit kahit naman naroon sila, malayong malayo na ang ating kapangyarihan. Dulot ng ating mga pagsasanay, pakikipagtungwali sa ibang mga bilanggo at sa mga nilalang na natural na nabubuhay sa karsel. Sigurado ako, sino man ang nakatira sa islang yan, mapa-Volture man yan, ay hindi tayong mahihirapan. Ay, salamat. Nabusog din ako, ha? Napakasarap talaga ng lechon mo dito, Nanay Helen. Magkano ba ang atraso ko sa'yo, ha? Hay nako naman, Chief. Parang bago ka ng bago. Kailan ba kitang siningil nung kumain ka dito? Ano ka ba? Ako nang bahala doon. Mahalaga sa amin ang presensya niyo dito. Dahil sa inyo, nagiging mapayapa ang aming kapaligiran. Isa pa, hindi nakapanlalamang ang mga taong kagaya niyang sa kabila. Kaya naman maraming salamat. Sa uulitin kapag nagutom kayo, dumaan lamang kayo dito. Wow! Ang bait mo naman, Nanay Helen. Iisipin ko pa niyan, may crush kayo sa akin. Joke. Nonsense ang sinabi mo. Business is business, ha? Oh, heto. Yan ang bayad namin para sa masarap na lechon. Ineng, heto,
pambili mo ng candy. Oh, kunin mo na, ha? Chief, kami ba walang pambili ng candy? Ungas, nagpalibre na kayo ng pananghalian, ha? Gusto nyo pa ng panghimagas? Kung sinilasin kaya kita, ha? Kung gayon, tatanggapin ko na to, Chief. At pera din to. Fel, magpasalamat ka na sa kanila at aalis na ang mga mabubuting pulis. Mabubuti po ba talaga kayo? Hindi po ba kayong mga masasamang pulis? Hindi po ba kayong kutongero at mga buhaya? Hindi po ba kayong mga manlalamang sa mga inosente? Tunay po bang mababait talaga kayo o galing po sa nakaw yung ibinabayad nyo? Aba, walang filter ang bunganga ng batang yan ah. Awat na. Bata lang yan, papatulan mo pa, ha? Bakit? Guilty ka ba? Siguro tumatanggap ka ng kotong at lagay, ano? Ha? Chief, hindi naman po. Hindi po sa gano. Minsan lang. Ano yan? Wala po, Chief. Ineng, huwag kang mag-alala. Malinis itong pera. Singkinis pa ng mukha ko. Ang gaspang pa ng mukha nyo. Ibig sabihin po, magaspang din yung perang yan? Nako, Vel, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. At itong si Chief Babalong ay isang mabuting pulis. Marami na siyang natulungan at kabilang na ako doon. Kaya naman, maigagaranti ako na mabuti siya. Kung gayon, tatanggapin ko na itong pamili ko ng candy. Maraming salamat po, Manong Baba. Babalong, hindi baba, ha? Ang pangit naman nun, parang pinagdiinan mo na mahabang baba ko ha? Pogi ba? Sabi niyo po Narinig niyo ba yon? Hindi marunong magsinungaling ang mga bata, ha? O siya, Nanay Helen at kami mauuna na sa uulitin. Men, move! At doon nga ay tahimik na pinagmasdan nitong si Filomena ang pangkat nitong sila Chief Babalong. Tila bang kumalma ang isipan nito nang igarantiya nitong si Nanay Helen na isang mabuting pulis itong si Chief Babalong. Batid nitong si Filomena na ang mga kapulisan sa mga pinagdaanan niyang bayan ay mga tiwali, hindi mapagkakatiwalaan at mas higit ang pagiging mapanamantala. Ngunit alam niyang busilak ang kalooban nitong si Nanay Helen at hindi itong magsisinungaling sa kanya. Maliban pa doon, nakita niya naman ang mga ginawa nitong mga pulis nang may magtangkang magwala at gambalain ang tindahan na pag-aari nitong si Nanay Helen. Matapos iyon ay nagbalik siya sa kanyang pagkain. Hindi man lamang nahalata ng mga kapulisan na siya si Filomena, isa sa mga most wanted at tinatawag na itim na bruha sa maraming nasyon. Senyor, malapit na po tayong dumaong. Estimated time of arrival, 30 minutes. Mahusay, ihanda na ang ating mga kagamitan. Kailangan na nating agad na kumilos. Mga kasama, lalong-lalo na sa mga may karunungan. Kakailanganin ko ng tulong nyo. Hindi natin maaantay ang pagbabalik ng pangkat nila Zen. Kailangan na nating kumilos upang makuha ang mutya ng Hunyango sa anumang kaparaan ang kaya nating gawin. Kabilang na dito ang posibleng pagharap sa primordial na si Vladimir. Kaya naman aasahan ko ang tulong nyo. Pepito, Menandro, Tebor, kayong lahat ang may kakayahan. Binibining Julia, pasensya na kung nahiwalay ka kay Fred. Subalit, kakailanganin namin ng iyong tulong sa mga gagawin natin. Tutulong din ako. Nahiwalay ako kay Ninang pero sa tingin ko, dito talaga akong nakatakdang sumama. Huwag kayong mag-alala, sa abot ang aking makakaya. Sa lahat ng itinuro sa akin ni Ninang, pati na rin sa prosesong ginawa namin sa ritual. Alam ko yun at nakakabisado ko po. Alam ko mga susunod na gagawin. Hayaan niyong tumulong ako, senyor. Mabuti na lang at naiwan ka dito, Nel, my friend. Meron kaming makakatulong na may nalalaman tungkol sa ritual sa pagbasag ng selyo. Tungkol doon sa mutyang kailangan makuha.
Tutulong po ako, Tiyo. Ay, bongga. Parang pakiramdam ko tuloy tayo yung mga bayani ng mundong ito. Sana lang ayos lang sila Papa Zen at Papa Fred. Sana makabalik kagad sila dito sa atin. Senyor, sigurado ho ba kayo sa mga sinabi nyo na makakabalik sila? Hindi ba't kapag naipasok na sa krono, hindi na pong makakalaya pa? Tama ka. Hindi na ngang makakalaya pa kung nasa labas ang relika. Subalit nakita nyo naman, maging ang itim na orakulo na may likha ng portal papasok sa 4 krono ay hinigop nito. Sa madaling sabi, nasa loob ang relika. At dahil doon, posible ang paglabas ng pangkat nila Zen. Kailangan lamang nating magtiwala at kailangan nating kumilos upang maisagawa na ang umpisa ng ating mga plano. Kailangang mapasa atin ang mutya ng hunyango sa anumang kaparaanan. Ay, makakatulong kami diyan. Mukhang ito na ang pagkakataon natin upang magpakitang gilas, ano? Tama ka dyan. Ito na ang pagkakataon natin para naman tayo ang magligtas sa daigdig. Habang wala sila Zen, tayo na ang bahala. Natutunan ko din ang ilang mga kapanaanan mula sa kanila. Kaya naman hindi tayo basta-bastang babagsak. Ito na ang pagkakataon natin para makilala at sumikat. Kailangan kong agad na makapag-report kina Chief. Kailangan nating maipagbigay alam ang gagawin yung kilos. Maaaring makatulong pa rin sila. Hindi man silang makapangyarihan, ngunit marami silang koneksyon. Kung magagawa mong hingin ang tulong ng presidente, maaring mas mapabilis ang ating pagkilos. Sa palagay ko at natitiyak ko, hindi ordinaryong tao ang presidente. Hindi ko pong may papangako yan, senyor, pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya gamit ang aking impluwensya at ang aking koneksyon kay Chief Babalong at sa lahat ng kapulisan upang makaabot tayo sa presidente. Mahigpit ang kanyang mga bantay. Hindi basta-basta ang mag-set ng appointment para makausap siya, pero siguro kung gagamitin ko ang pangalan nyo, kung malalaman niya na kayo ang ibig makipag-usap sa kanya, baka maaaring paunlakan niya ang ating kahilingan. Tutulong kami sa iyo, officer. Di ba, Maria? Ano pa nga ba? Dito akong naiwan. Dapat nandun akong nakasama kay Zen, pero sige na, tutulong na ako sa inyo. As if I have a choice. Ay, bongga. Parang may magsasabunutan dito. Ang taray naman itong si Maria. Uy, ano ka ba, Tibor? Huwag ka naman ganyan kay Maria. Sinabi niya namang tutulong siya, di ba? Bigyan mo naman ng pagkakataon. Ayan ka na naman ang Prince Charming na tagapagtanggol. Hay, ewan ko sa iyo, Minandro. At hindi nga naglaon ay dumaong ang kanilang sasakyan. Agad na nagsikilos ang lahat ng naroroon sa dalawang uri ng sasakyang panglupa. Ang isa ay nagtungo sa estasyon ng kapulisan. Naroroong sakay nito sila Officer Gwen, Carding de Calibre, Antonio Pacheco, habang si Detective Menandro Tibor at Maria naman ay naroroong agad na sumama dito kay Senyor Ibarra upang maihanda na ang ilulunsad nilang pagtungo sa kastilyo nitong si Vladimir. Magiging madali sana ito kung kasama nila si Valentina. Subalit dahil nga sa kasama ito sa pagpasok sa 4 krono, kailangan nilang gumawa ng ibang kaparaanan upang magawang pasukin ang kastilyo at magtungo sa ilalim o sa dungeon nito upang patigilin ang lahat ng naroroong kampon at makuha ang selyadong mutya ng hunyango. Chip, mukhang nakabalik na sila, Officer Gwen, kasama yung 2 ulupong na alipores niya. Ayan, mabuti naman at tama mga sinabi sa akin ng gurang na yan, ha? Sige, patuloyin niyo kagad dito. Chip, ang gara ng sasakyang daladala. Parang makabago at parang high-tech na high-tech. Saan kayang galing yun? Sino kayang nagpahiram sa kanila nun? Ganun ba kayaman yang si Officer Gwen? Habangas, malay ko. Bakit hindi siyang tanungin niyo at bakit ako ang tinatanong niyo, ha? Doon naman ay dire-diretsong pumasok itong si Officer Gwen kasama ang kanyang mga tauhan at hindi nang nag-aksaya pa ng oras. Aray ko, dahan-dahan ka naman, Officer. Naririto ako sa likod eh.
Ay, pasensya na. Tao pala. Chief, kailangan nating mag-usap. Urgent. Naka, mukhang sasakit na naman ang ulo ko nito ha? O ikaw, anong tinatanga mo dyan? Sige na, umalis ka na, ha? Ako nang bahala dito. Mabuti pa, ipagtimpla mo na kami ng kape. Sige, Chief. Masusunod po. Oh, Gwen, ano na naman ba itong pinasok mong gulo? At ano yung nabalitaan ko? Bakit nasa karagatan kayo, ha? Chief, akala ko ba nagkakaintindihan tayo nung nagpaalam kami? Hindi ba sabi namin magtutungo kami sa isla? Tango ka pa nga ng tango Hay, matanda ka na talaga. Ha? Ikaw matanda? Hindi ha? Ano bang kailangan mo? At may nalalaman ka pang urgent, ha? Chief, kailangan nating kausapin ng presidente. Ang init, nakakapaso. Ha? Ang presidente, gusto mong kausapin? Ano ka? Parang humiling ka lang ng candy sa akin ha? Chief, importante talaga at nakasalalay po dito ang kaligtasan ng buong bayan. Sige nga, ha? Ano kaya ang posibleng maging sanhi ng pagkawasak ng bayan, ha? Ano? Babagsakan tayo ng bulalakaw, ha? O pagunaw na ba ng mundo? O maraming zombies ang lalabas sa kalsada, ha? Mamili ka. Chief, gising ng vampirang primordial. Maaring makawala ang mga kampon na nasa ilalim ng kastilyo nila. Kaya kailangan namin ng tulong mo. Papasok kami doon at tutulungan kami ni Senyor Ibarra. What? Seryoso ka ba dyan? Sa Senyor Ibarra? The Senyor Ibarra? Ang pilantropong manlalakbay, ha? Ay. The one and only in blood and flesh, Chief. Oo nga naman, Chief. Totoong Senyor Ibarra. Sumakay pa nga kami sa magaring sasakyan niya at saka doon sa yate niyang napakalaki. Totoo siya. Totoong tao si Senyor Ibarra. Akala ko nung una alamat lamang siya nung bata ako. Pero ayun, buhay na buhay. So Chief, kailangan niya namin ang sagot mo. Matutulungan mo ba kami? May kukonekta mo ba kami sa presidente? Ibig makausap ni Senyor Ibarra ang presidente. Naku naman. Sakit sa ulo na nga matandang yun. Dumagdag pa kayo, eh? Kung hindi natin gagawin to, Chief, wala ka ng bayang paglilingkuran pa. Mauubos ang tao dito. Isa pa, may kasalukuyang problema pa kami. Ang pangkat nila Zen, hinigop sila ng isang relika. Yung tinatawag nilang 4 krono ikarsel. Ay, wala na tayong magagawa pa dun, ha? Ay, Chief. Bakit parang hindi man lang kayong nabigla, Parang alam na alam nyo na. Parang pakiramdam ko bago pa kaming dumating din may ideya na kayo sa mga nangyari sa amin, Nag-iispiya kayo, no? What? Ako pa mag-iispiya? Marami akong mata at tenga sa buong kapaligiran, ha? Isa pa, iyang kahilingan mo, Gwen. Titingnan ko kung anong magagawa ko, ha? Pero hindi kong ipapangako. Alam nyo naman, presidente ang inihiling nyo, ha? Baka gusto nyong mapugutan ako? Basta Chief, gawin niyo ang lahat para makausap namin siya. Kayo lang pag-asa namin Subalit sa buong pag-uusap nila, naroroong nakikinig si Apo Gildas. Alam nito ang lahat ng pinag-uusapan ni Chief Babalong at nitong si Officer Gwen. Tutok ang presidente sa mga kaganapan sa pangkat na ito, lalong-lalo na at nagawang maikulong itong si Lezen sa loob ng 4 krono. Tila bang dahil dito ay apektado ang mga plano ng presidente o nitong si Apo Gildas. Kaya naman nag-aantay siya ng mga susunod na pagkilos mula sa pangkat ni Lezen, kabilang na si Senyor Ibarra. Nang makalabas itong sila Officer Gwen, agad namang muling bumakas ang monitor kung saan naroroong makikita itong si Apo Gildas. Ikaw na naman, Gurang. Hindi ka bang napapagod? Narinig mo naman siguro lahat ng mga sinabi ng dalagang yan, no? Narinig ko. At mukhang tama ang sinabi niya. Tama ang sinabi ng Officer Gwen na yun. Panahon na upang magharap kami ni Senyor Ibarra. Oras na
upang gawin ang plano. Babalong, hindi nang maiiwasan ito. Kailangan na nating kumilos. Kailangan na. Ay, ang daming isda sa ilog. Kaya lang, parang mas matalino pa sa'yo, Jimeno, yung mga isda. Hindi man lamang kinakagat yung mga pain natin. Kayang iwasan yung mga kuryente natin. Kayang iwasan yung mga sibat. Paano ba nating uli ng mga isdang yan? Paring Gulyat, alam mo ba kung paano manghuli ng isda sa ganyang ilog? Kung mo tangkain kuha isda yon, hindi mo kaya yon. Malaki isda yon. What? Anong malaki? Kita mo, parang isang dangkal nga lang yan. Parang hindi pa yan naaabot sa lalamunan ko. Sige na, tulungan mo na kami. Huliin mo na kasi yan. Oh, sige. Kung gusto mo, kaibigan, kain ito isda. Sige, pagbibigyan kita. Tabi kayo, ako na huli dyan. Hubad na kayo, ha? At doon nga ay sabik itong Selakulas na nakaabang sa gilid ng malawak na ilog. Ito namang si Goliath ay nagtungo sa gitna at muling lumaki upang gawin ang kahilingan ng kanyang kaibigan. Taimtim na konsentrasyon, kasabay ng mabilis na pagkilos upang hulihin ang isda. At doon, tumilapon at tumilamsik ang napakaraming tubig na parabang isang alon. Kasabay nito ay ang paglitaw ng isda. Taka ba paring Jimeno? Magdadaganan tayo. Abay, malabalye na palang isda na yan. Ito talaga si paring Gulyat. Ang sabi ko yung maliit lang eh. Oh my, ang laki-laki ng pishe-pishe na yan. Parang tayong kakainin, paring Kulas. Run for your lives! Takbo! Bilisan nyo! Tumakbo na kayo, Kulas! Luko-luko ka talaga! Binalaan ka na ni Goliath! Tinuloy mo pa rin! Tingnan mo yan! Tayong inahabol ng isda! Naroon kasing nagagawang maglakad ng isda nang tumalsik ito sa malakristal na sahig. Mula sa ilog, tila bang napakabilis ng pagkilos nito na parabang serpiente. Namumula ang mga mata. Naroon ang matatalas ng ngipin habang mabilis na hinahabol at sinusundan itong Selakulas. Uy, paring Gulyat, tulungan mo kami dito. Pasensya na, ako hindi gawa takbo mabilis kagaya sa inyo. Hindi ko kayo aabutan. Sabi ko sa inyo, huwag natin huli isda. Kasi papanganib hindi nyo kaya. Pero ikaw kulit-kulit. Ayun, sige, hulihin nyo, pigil nyo. Paring Kulas, parang mamamatay tayo dito. How dare you? Nakaligtas tayo sa napakaraming malalakas na kalaban at mga damonyo. Tapos, isang pishi-pishi lang pala ang tatapos sa atin. Kung ayaw mo maging kwento, bilisan mo ang pagtakbo. Dito, dito. Aray ko ba, ang balakang ko! Loko-loko ka talaga, Kulas! Pahama ka kahit kailan! Teka lang, antayin nyo ako! Antayin nyo ako! Para kang bulating kakainin ng isda, Sir Ed. Bilisan mo. Subalit bandang dulo, nang halos wala na silang matakbuhan, doon nang huminto itong si Kulas at inilabas ang kanyang sandata. Agad itong biglang lumaki. Napakahabang uri ng sibat na may dalawang talim sa dulo na bumabaloktot at kumukurba. Nang lumundag sa kanilang isda, tumama ito sa kanyang malaking sibat. Tumagos sa ulo, patungo sa utak nito. At doon, tumaob ang higanting isda at namatay. Whew! Oh, ha? Sabi ko sa inyo, effective tayong pamain eh. Ang laking pisi-pisi nito ah. Parang pwede tayong tumira sa loob ng bunganga niya. Ay, matagal-tagal ding kagkain ito. Paring Gulyat. Uy, halika dito. Tulungan mo kaming hilahin to. Pisi-pisi is my game. Sa gitna ng tensyon, problema, pag-aalalang hinaharap ng lahat, panandalian nila itong nakaligtaan at gumuhit ang mga ngiti sa kanilang mga labi dahil na rin sa kalokohang ginawa nitong si Kulas at Jimeno na nadamay pa nga at hinahapo itong si Sir Ed. Naroroon ang napakalaking uri ng isda na magiging kanilang hapunan para sa mga susunod na araw. Mga ka-midnight, hanggang dito muna ang ating kwento sa gabing ito. Sana po ay naibigan nyo at sana
patuloy nyo pong suportahan ang ating channel o ang ating mga channels. Kagaya po ng nakikita nyo na i-flash natin sa screen ang kabantay. Sana po ay masuportahan nyo ito. Umabot na po ng 500 ang subscribers nito. At sana po mapaabot natin ito ng 1,000. Pakinggan din po ninyo ang mga kwentong naroroon. Hindi maglalaon, i-a-apply na rin po natin sa channel na iyon ang on-cam recording o yung nakikita nyo po ang mukha ng narrator habang inilalahad ang mga istorya. Siguro po ay uumpisahan natin ito sa kalagitnaan ng Mayo hanggang sa katapusan ng Mayo at magkakaroon tayo ng dry run upang makita natin kung magiging epektibo ito at makakapasa kay YouTube. Kaya naman ipagdasal nyo po ang ating mga channels at sana po hindi pong mawala ang inyong pagsuporta at pagtitiwala sa ating mga storya. Ano po ang mangyayari ngayong tila bang panibago na nga ang pakikipagsapalaran sa loob ng 4 Krono Ikarcel? Sino kaya ang mga matitinding makakalaban nitong sila Zen? Dahil nga sa kung iisipin, katumbas ng milyong taon na ang pinamamalagi ng ilan sa mga nilalang na nakabilanggo doon. Ibig sabihin, sa loob ng milyong taon na yun, hindi na natin ma-imagine kung anong uri ng pagsasanay ang pinagdaanan nila. Sa mga tuwid, bagamat alam nating malakas sila Zen, maaaring magmukha silang baguhan dito at maaaring mahirapan sila. Pero tinitiyak natin na magiging exciting ang mga susunod pang kabanata. Mag-iingat po ang lahat at manatili tayong malusog at ligtas. Pagpalain tayong lahat. Ito pong muli ang inyong Midnight DJ.